Ano yan? Tubular. Tubular, hindi man yun. Ina, natatawa pa si Torre, oh. Tubular, hahaha. Ina, ano yan? Eh, ikaw trabaho mo yan, Vince Dizon eh. Binabandayan mo dapat yan. Pare, oh, eto yung gumuhong pader. Putsang ina niyan. Sinong gumawa ng pader na to, Vince Dizon? Ha? Sinong gumawa ng pader na to? Pasok. Hinihingi ng MMDA ang iba pa mga pader na may substandard sa Forbes Park sa bahagi ng EDSA. Meron kasing gumuhong pader doon na nasa pulpa sa video. Live mula sa EDSA Ayala, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang update dyan? Alam mo, Julius, may mga harang na dito sa bangketa, dito sa northbound lane ng EDSA Ayala Avenue. Pero ito dahil ginagawa nga itong bangketa bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation at na-timing na nga lang na noong Sabado ay gumuho itong isang bahagi ng pader dito sa Forbes Park. Sa CCTV footage ng MMDA na eksklusibong nakuha ng News 5 ay kasagsagan ng pag-uulan ay makikita ang pagguho ng bahagi ng pader ng Forbes Park sa bahagi ng northbound lane ng EDSA Ayala Avenue nitong Sabado ng gabi. Mabuti na nga lang at nakastop ang traffic light at malayo sa pader ang mga motoristang galing ng Ayala Tunnel. Ang insidenteng yan, agad ininspeksyon ni na Public Works. Ayan na po, tsaka na, yung dalawang ogag, oh. Pucha, si Torre at saka si Turo. Si Boy Turo at saka si Torre. Nag-usap yung dalawang tanga. Ano masusolusyonan yan? Wala. Utang ina niyan. Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Napamura pa nga si Secretary Dizon. Ano naman, puro si mura ng mura eh. Mapapamura ka ba, Vince Dizon, kung alam mo maganda yung ginagawa mong trabaho? Hindi. Tapos kung makapagsalita ka sa preson kanina, parang ang dami mo nagawa sa Pilipinas, ogag. Kaya ka nga nagmumura eh, dahil palpak eh. Giit niya dapat imbestigahan ang insidente dahil tila substandard ang pagkakagawa sa pader. O di ba? Tangina, yan ang problema. Ayan ang problema. Kasi nga, yung sistema ng pagnanakaw, putyang ina, sagad na hanggang buto. Bago na yung DPWH secretary, pero substandard pa din yung gawa. O, kaninong kasalanan na naman yan? Baka diskaya na naman gumawa niyan. Hayop na yan. Ang inang yan. Kayo gumawa niyan eh, tas substandard. Kanino nyo isisisi ngayon yan? O, paano nyo sasabihin ngayon na yung ibang mga proyekto nyo maayos? Samantalang ito, Metro Manila na ito ah. Metro Manila na ito, substandard pa din. O, paano kayo ngayon makakasigurado na maayos talaga yung ibang mga proyekto ninyo? Eh buti ito, nakuha na ng CCTV. Paano yung mga gumuguho ng mga proyekto nyo na mga walang CCTV? O, paano na yon? Yan ang sinasabi ko eh. Pakinggan natin ang bahagi ng inspeksyon. Ano yan? Tubular. Tubular, hindi man yun. Ina, natatawa pa si Torre, oh. Tubular, hahaha. Ina, ano yan? Eh, ikaw trabaho mo yan, Vince Dizon eh. Binabandayan mo dapat yan. Tanginan yan. Nung panahon ni Mark Villar, walang ganyan. Nung panahon ni Mark Villar, wala namang ganyang gumuguho. Putsang inang yan. Ikaw na yung tao. Ikaw na yung nandiyan dyan, tapang-tapangan ka, tapos tinatarantado ka pa rin ng mga kontraktor mo. Anong ibig sabihin nun, Vince Dizon? It's either wala kayong habas sa pagnanakaw pa rin hanggang ngayon, or walang respeto sa'yo yung mga kontraktor. Kung hindi ba kasi kayo mga gago eh. Tingnan nyo kung gaano kagago itong mga tolongges na ito. Alam nyo naman, lahat ng mga kontraktor na yan, puros mga magnanakaw yan. Ba't di kayo magpalit ng mga bagong kontraktor? Ang dami-daming construction firm sa Pilipinas. Magpalit kayo ng kontraktor o kaya kumuha kayo sa ibang bansa. Putsang ina yan. Kung yung, alimbawa, China o alimbawa, Malaysia, Singapore. O kung sa kanila nyo ibibigay yung proyekto tapos maaayos nila yan, maayos talaga yung gawa nila, eh pabayaan mo na mapunta sa ibang bansa yung kita o yung negosyo. Basta maayos yung trabaho. Eh ang problema, magbibigay nga kayo ng negosyo dito, mga kaibigan nyo din yung yung mga contractors, nagpaparty-party kayo, putsang inang yan, in-overprice nyo yung proyekto, tapos kinalahati nyo pa yung budget para dun sa mismong proyekto, ninakaw nyo rin yung pera, ano mangyayari? Ganyan talaga, babagsak. Natatawa pa si Torre na bumagsak yan. Eh puta, proyekto ng gobyerno yan. Di ba kayo mga siraulo? Di kayo nahihiya niyan, Vince Dizon? Simento eh. Tubular din at saka drywall. Naku po. Buya matagbarak. Ano? O, tsaka na, tuwan-tuwa pa sila. Ayan kasi yan, meron yan dingding ng Forbes Park. So, nilagyan pa nila ng another dingding. Hindi ko alam kung bakit nilagyan pa nila ng isa pang dingding. Eh, may dingding na yung dati dyan yung sa Forbes Park. Ewan ko, siguro dahil may kita sila dyan. Siguro dahil yung dingding na yan na ikinabit dyan, siguro, utsang ina, baka may kurakot sila dyan. Kasi may dingding na eh. Tapos pinatungan pa nila ng isa pang dingding.
For the longest time, yung dingding dyan sa EDSA na yan, dingding ng Forbes Park yan eh. Mano ba naman yung nakiusap kayo sa Forbes na okay lang ba na okay na tong dingding ninyo, ito na lang, tapos ayusin na lang namin yung paligid para malalakaran. Mantakin mo yung kinain ng dingding, oh. 1 metro. O di sumikip pa yung sidewalk, imbis na dating maluwag, lalong sumikip. Dahil dun sa inilagay nila. Bobo ka, Vince Dizon. Araw-araw ka nandiyan dyan, nag-i-inspection ka, tapos hindi mo nakikita yan. O putyang ina, baka humukus-pokus na naman kayo dyan. Baka kumubran naman kayo dyan ng sandamukal. Kaya putya kahit may dingding na, pinatungan nyo pa ng panibagong dingding. Ang ina ninyo eh. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Gawa kayo ng gawa ng mga bagay na hindi nyo naman ginagawa eh. Bahagya ito nagdulot ng matinding traffic mula Sabado hanggang Linggo habang inaalis ang mga nagkalat na semento mula sa pader. Nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang MMDA kaya kanina balik normal na ang trapiko dito sa lugar. Ayon sa MMDA, gumuho ang pader dahil sa matinding pag-ulan. Pero ang pinaka-problema ayon kay General Torre, ito, pakinggan natin. Substandard talaga eh. Ang top part niya is, ang ginagamit is mga tube. Magalit ka. Nagalit ka sa Davao eh. Di ba? Galit na galit ka sa Davao. Ito, ikaw mismo nakikita substandard. O kaninong project yan? Project ni Bongbong yan eh. Amo mo yun eh. Project ni Vince Dizon yan. Kasama mo kanina. Sana sinampal mo si Vince Dizon. Tangina ka Vince, tanga ka. Ikaw ang hepe ng DPWH. Tinatarantado ka ng mga tao mo. Hindi mo nakikita yan. Hindi sana ginanon mo, Tore. Putsang ingay-ingay mo sa Davao. Tapos pagdating dito, wala kang imik. Ganyan lang. Substandard eh. Hindi ikaw gumawa kung gusto mo. Mukha ka namang karpintero. Tapos drywall. Walang ganun eh. Hindi ganun eh. Napakalabo na lulusot yun. So, O sana, binabatikos mo si Vince Dizon. Kasama mo kanina. Vince, ano yan? Ano yan, Vince? Trabaho nyo. Ba't ganyan? Pangina, ba't pumapayag ka na ganyan? Di sana ginanon mo siya. Kung ako katabi ni Vince doon eh. Boss, sino gumawa ng putang dingding na yan? Sino gumawa niyan? DPWH? Oh, hindi ba ikaw ang head ng DPWH? O, ano yan? Ba't ganyan yung gawa nyo? Oh, pag mo sabihin hindi ikaw gumawa niyan, ikaw ang department head. Contractor niyo yan, sinusupervise niyo yung na yan, yung construction na yan. Ba't naging ganyan yan? Paano lumusot sa yan? Yung mga ganyang substandard na mga gamit. Dapat ginano mo si Vince Dizon. Oh, yun ang sagutin mo, Vince. Bakit lumusot sa yung mga substandard projects na yan? Sa Metro Manila yan, ha? O, paano doon sa mga probinsya? Oh, di ba? Oh, kung sa Metro Manila kitang-kita na ng mata, palpak pa yung trabaho, di lalo na doon sa mga hindi nakikita ng mga tao. Yung mga walang CCTV, mga walang hiya kayo. gusto natin malaman kung paano nangyari na ganun kataas. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang may pagkukulang sa pagpapagawa ng pader. Kapansin-pansin din dito. Tanginan yan. Kayo, anong siniimbestigahan nyo pa kung sino may pagkukulang? Sino na naman magkukulang? Si Inday Sara na naman. Impeachment na naman. Kaya na kayo ang may pagkukulang dyan. Gobyerno. Proyekto ng gobyerno yan. DPWH. Sino pa may kasalanan dyan? Sira ulo kayo. Alam niyo, mali kasi yung priorities ninyo. O mali. O katulad yan, sa mga lugar na nagbabaha, yung mga congressman, yung mga LGU, mali yung priorities eh. Maling-mali. Bakit? Marami kasing way para mabawasan natin yung pagbabaha. Hindi lang gagawa tayo ng mga flood control, yung mga wall sa ilog, patataasin natin, lalaliman yung ilog. Maganda man yun, pero hindi lang kasi yun ang solusyon. Ang solusyon kasi, mga bossing, ang solusyon, yung mga kabundukan natin nakakalbo. Natatandaan ninyo, nung huling bumagyo dito sa tapos sumakay ng helicopter na naman tong si presidente nating pinagli sa hipon yung utak. Oh, ang ginawa 'di ba nagbaano siyang ganoon, 'di ba? May binaha somewhere in Visayas yata 'yon. Sabi niya, alam niya na kung ba't nagbaha. Alam na niya. Gumuho kasi yung mga lupa eh. Alam na niya. Oh, kasi wala daw puno. Walang puno, sabi niya. Eh kahit elementary, alam yun eh. Na kapag ka isang bundok, kinalbo mo, guguho yan. Ibig sabihin, illegal logging, illegal mining, yun ang nagiging problema natin. Sinisi actually, dyan sa Cebu. Yung dyan, isang malaking ginawang subdivision, parang tinapyas yung bundok, ginawang mga bahay, kondo na mga nakadikit sa dingding ng bundok.
So parang sinasabi nila dahil daw doon kaya sumobra yung baha diyan sa Kapatagan. Yun ang problema kasi kahit gaano karaming mga proyekto, flood control projects ang gawin natin dito sa Kapatagan, kung yung mga kabundukan natin hindi natin aalagaan, ang dami nating mga bundok dito. Sierra Madre ang haba niyan at kung saan-saan pang bundok. Kung yung mga bundok natin hindi natin aalagaan, wala talaga mangyayari. Yung mga flood control na pinagastosan natin ng bilyon-bilyon dito, masisira lang din. Kasi nga, wala namang bansa ang hindi binabaha. Lahat naman ng bansa binabaha. Kahit Japan, China, Hong Kong, Singapore, Amerika, Australia, Canada, Europe, binabaha yan pag sobra-sobra. Pero hindi meron silang sistema kung papaanong yung baha na yon mawala kagad. Yun ang maganda sa kanila. Dito kasi sa atin wala. Sa atin kasi, for the sake of gumawa lang ng proyekto, kahit na hindi konektado, syempre, katulad dito sa Metro Manila, magkakadikit man tayo. Pasig, Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Pateros, Taguig, magkakadikit yan hindi ba? Dapat yung mga proyekto dyan, hindi kanya-kanya. Yung mga proyekto dyan, dapat nakikipag-coordinate ka dito. Halimbawa, ito na yung katapusan nung sayo. Halimbawa, yung sayo, ganito kalapad, tapos yung susunod na barangay mo na tatamaan nun, ganito na lang kaikli, ganito na lang kaliit. Talagang magkakaproblema yan. So, kailangan standard, di ba? Sa itong patubig na to, saan to dadaan na mga syudad? Dadaanan nito maraming syudad papunta ng Manila Bay, ganon. Idadaan natin doon yung tubig. Dapat lahat ng mga LGU, mga congressman dyan, nag-uusap-usap sila, flood control project nila dapat magkakakonekta. Dahil magkakaiba silang mga proponents halimbawa ako si first district, yung second district dadaanan nung nung flood control ko. Dapat standard kung ano yung ginagawa ko, ganun din yung ginagawa ng sumunod na distrito. And so on and so forth. Hanggang kailangan standard yun, pare-parehas yung laki, pare-parehas yung itsura, iisa ang direction para papunta doon sa dagat, ganun. Ang problema, itong congressman ng distrito na to. Ang liit man ng distrito niya. Magpapagawa siya ngayon ng flood control sa distrito niya. Tanginan yan, wala pa 1 kilometro. Paano masusolusyonan yun ng baha? Si pwedeng sa'yo, walang baha, pero yung katabi mo, may mga baha. Bakit? Kasi, yung proyekto mo, lahat ng tubig, dinala mo naman sa kabilang barangay. Yun ang problema natin. At ang isa pa, yung kabundukan. Kailangan talaga higpitan natin yung batas patungkol dun sa mga illegal miner, illegal logger. Paano yan? Illegal logger, illegal miner, puros mga taga-gobyerno. So nakakalbo ngayon yung mga bundok, tapos pag nasaturate yung lupa, kung di mo mag-mudslide, mag-landslide, kaya nga nakita nyo, di ba yung mga baha ngayon kulay brown?